Sa bawat pangarap at ninanais ng tao, may isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa sa universo na gumagalaw sa likod ng lahat. Ang ating isipan, damdamin, at enerhiya ang humuhubog sa realidad na ating nararanasan. Sa pag-unawa kung paano ito gumagana, mas madali nating maaabot ang mga bagay na tunay nating hinahangad at mabibigyan ng direksyon ang ating buhay. Ang Law of Attraction, isa itong sistema na kabilang sa batas ng kalikasan or universal law, na ang pinakasimpleng function ay maghatid ng manifestation sa iyong buhay. Ang Law of Attraction sa simpleng kapaliwanagan, ay kung ano ang iniisip mo, ay yun ang iyong mapapala. Sa makatuwid, kung ano ang madalas mong iniisip at pinahihintulutang manatili sa iyong isipan at kalooban, iyon ang dahan-daang dumarating sa iyong buhay, maging ito man ay mabuti o masama. Ang kapangyarihan ng Law of Attraction ay hindi kumikilala sa kung ano ang mabuti o masama, kundi nililikha nito kung ano ang pinagtutuunan mo ng pansin, kung saan nakafocus ang iyong atensyon. Ang ating kaisipan ay sobrang makapangyarihan, isa itong biyaya mula sa itaas. Ngunit mawawalan ito ng saysay kung hindi mo alam kung paano ito gagamitin. Sa halip magdudulot ito ng sigalot sa iyong buhay. Ang ating isip ay may kakayahang mag-manifest at mag-create ng mga bagay-bagay na hindi natin sukat akalain, at ito'y sa pamamagitan ng ating subconscious mind. Dahil ang ating kaisipan ay may enerhiya or spiritual energy na pwedeng mag-create or mag-manifest ng isang bagay, kapag ang ating isip ay nakatuon sa iisang adhikain o layunin. Ayon sa pag-aaral ng quantum physics, lahat ng bagay ay may enerhiya, at lahat ng ito ay magkakaugnay, mula sa pinakamaliit na bagay tulad ng atom hanggang sa pinakamalaki. Lahat ng ating iniisip ay lubhang nakakaapekto sa mga bagay-bagay, mula sa ating sarili, sa kapwa at sa ating kapaligiran. Bawat ideya at bawat nilalaman ng ating isip ay may kalakip na enerhiya, spiritual energy na pinagkaloob sa atin bilang mga anak ng Diyos. At ang enerhiyang ito ay nakasalalay sa ating paraan ng pag-iisip, at sa kung paano natin ito ginagamit sa ating buhay. Ang magaan na energy force ay mararamdaman kapag ang isang tao ay may tahimik at payapang kaisipan. Samantalang ang mabigat na pakiramdam ay nararanasan kapag ang isang tao ay puno ng galit, inggit, at stress. Nangyayari ito sapagkat kung ano ang laman ng ating isipan at emosyon, iyon din ang bumubuo sa ating energy field o aura. Ang enerhiyang ito ay nakaaapekto hindi lamang sa ating panloob na kalagayan, kundi pati sa ating panlabas na kapaligiran. Ito'y tila sumisingaw mula sa ating katawan at kusang nararamdaman ng sinumang ating kasalamuha. Ito ang patunay na ang lahat ng ating iniisip at nararamdaman ay may direktang epekto sa ating sarili at sa ating kapaligiran. Isang halimbawa nito ay kapag sinasabing malas o mabigat sa pakiramdam ang isang lugar. Karaniwan, ito'y dahil sa maraming hindi magagandang pangyayaring naganap doon, tulad ng krimen, pagkakasakit, hidwaan, o palagiang pagtatalo na nag-iiwan ng mabigat at negatibong enerhiya sa lugar na iyon. Marahil ang tanong ng marami, bakit ang kanilang iniisip at ninanasa ay hindi nagaganap or nagmanifest sa kanilang buhay, sa kabila ng pagsisikap nilang magawa ang mga ito? Ganito ang simpleng kasagutan. Sa buong maghapon ang ating kaisipan ay abala sa napakaraming bagay, ang ating enerhiya ay basag. Minsan, tayo rin ay abala sa mga nasasagap nating mga negatibong information tulad ng bad news sa TV, mga isyu sa politika, sa showbiz, o kahit isyu sa labas ng bahay. Ang mga ito ay ang mga aspeto na nakakaapekto sa takbo ng ating kaisipan at emosyon.
Ang ating focus ay nawawala, sa halip na pupunta sa mga halo-halong atensyon. Ito ang dahilan kung bakit sa mga sinaunang kabihasnan, ang mga taong may hangarin, na nagnanais na matupad ang kanilang adhikain, ay nagsasagawa ng pag-aayuno, panalangin, at meditasyon. Ang mga gawaing ito ay tumutulong upang linisin ang isipan, pakalmahin ang damdamin, at ituon ang buong atensyon sa iisang layunin. Kapag dalisay ang focus, mas nagiging makapangyarihan ang manifestation. Mateo Kapitulo 21 versikulo 22, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Upang gumana ng maayos ang law of attraction, may tatlong pangunahing sangkap na kailangang magkakaugnay. Kapag ang tatlong ito ay nagkakaisa, mas nagiging malinaw at mas mabilis ang proseso ng manifestation. Ang unang sangkap, ang pagkakaroon ng malinaw na hangarin. Juan Kapitulo 16 versikulo 24, kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. Ang malinaw na hangarin ang unang at pinakamahalagang sangkap ng law of attraction. Hindi maaaring mag-manifest ang isang bagay kung hindi mo lubos na alam kung ano talaga ang gusto mo. Ang kalituhan sa hangarin ay nagbubunga rin ng kalituhan sa resulta. Maaaring ihambing ang universe sa isang bukas na restaurant, handa itong maghatid ng anumang nais mo. Ngunit bago ka pagsilbihan, kailangan mong malaman kung ano ang iyong order. Hindi sapat ang sabihin, gusto ko ng mas magandang buhay. Kailangan itong maging tiyak, malinaw, at eksakto. Halimbawa, kung ang nais mo ay isang sasakyan, mahalagang malinaw sa iyong isipan kung anong modelo, anong kulay, at anong uri ito. Dapat mo itong makita sa iyong imahinasyon at damhin ang pakiramdam na parabang ikaw ay nakaupo na sa loob nito. Kung salapi naman ang iyong ninanais, alamin kung magkano talaga ang gusto mo, at ituon ang iyong pansin sa pakiramdam habang hawak mo ang halagang iyon. Tandaan, ang clarity ng iyong hangarin ang nagiging direksyon ng enerhiya ng universe. Kung malinaw ang iyong layunin, malinaw rin ang magiging tugon. Ang ikalawang sangkap, ito ay ang masidhing paniniwala. Kapag malinaw na ang iyong hangarin, ang susunod na sangkap ay ang paniniwala. Hindi sapat ang maghangad, kailangan mong maniwala na ang iyong ninanais ay posible at darating sa tamang panahon. May mga pagkakataong tila hindi umaayon ang kasalukuyang kalagayan sa iyong hangarin. Ngunit sa law of attraction, ang paniniwala ang humuhulma sa realidad, hindi ang kabaligtaran. Ang matibay na paniniwala ay may dalang enerhiya na kayang baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Minsan, ang mga ninanais ay dumarating sa paraang hindi inaasahan, biglaan, tila isang kisap mata lamang. Sa ganitong mga sandali, ang universe ang nag-aayos ng tamang pagkakataon, tamang tao, at tamang sitwasyon. Ang iyong papel ay magtiwala, manatiling nakatuon, at gumawa ng mga hakbang na nakaayon sa iyong pangarap. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang huling sangkap ay ang pagtanggap. Ito ang estado ng isipan at damdamin kung saan ikaw ay bukas na bukas sa pagdating ng iyong hinihiling. Maraming tao ang humihiling ngunit sa loob ay may takot, pagdududa, o pakiramdam na hindi sila karapat-dapat, at dito humihinto ang daloy. Ang tunay na pagtanggap ay ang pagkilos at pag-iisip na parang natanggap mo na ang iyong ninanais. Dapat mong angkinin sa loob ng iyong kaisipan at damdamin ang iyong hangarin, nang walang pag-aalinlangan, kahit pa may mga taong hindi naniniwala sa iyong kakayahan.
Kapag patuloy mong binibigyan ng enerhiya ang iyong ninanais, sa pamamagitan ng tiwala at pasasalamat, darating ang tamang oras, at ito ay magaganap, sa tulong ng mga puwersang hindi nakikita ngunit patuloy na gumagawa para sa iyo. Marcos Kapitulo 11 versikulo 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamitin. Sa kabilang banda, may mga practices na makatutulong upang palaging maalala at manatiling nakatuon sa iyong layunin. Isa na rito ang paglikha ng vision board, habang ang iba naman ay gumagamit ng positibong affirmations o mantra, na sinasambit tuwing paggising sa umaga at bago matulog sa gabi. Ang mga gawaing ito ay nagsisilbing paalala at tulay upang panatilihing buhay at nakatuon ang iyong enerhiya sa iyong mga ninanais. Ang law of attraction ay isang tahimik ngunit tumpak na batas ng buhay. Hindi nito hinuhusgahan ang iyong hinihiling, tumutugon lamang ito sa iyong iniisip, nararamdaman, at pinaniniwalaan. Kapag malinaw ang iyong hangarin, matibay ang pananampalataya, at bukas ang iyong loob sa pagtanggap, ang daloy ng sansinukob ay kusang kikilos para sa iyo. Kapag ang isang kaisipan ay sinabayan ng damdamin, ito ay nagiging mas makapangyarihan. Ang isip na puno ng takot ay lumilikha ng buhay na puno ng pag-aalala. Ngunit ang isip na sanay sa tiwala ay humihila ng mga pangyayaring nagbibigay lakas. Hindi ang sitwasyon ang unang nagbabago, ang isipan muna. At kapag nagbago ang isipan, ang mundo sa labas ay walang magawa kundi sumunod. Sa sandaling matutunan mong pangalagaan ang iyong isipan at damdamin, hindi mo na kailangang habulin ang iyong mga ninanais, ang mga ito na ang kusang lalapit sa tamang panahon. Naway magsilbing gabay ang mga ideyang ibinahagi sa content na ito, sa pagmanifest ng iyong mga hangarin at sa paghubog ng mas masaganang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, maaari kayong mag-iwan ng like o comment upang mas marami pa ang maabot ng channel na ito. Muli, maraming salamat sa inyong panunood.